Maraming mga Kristiyano ang naniniwala sa rapture at meron din namang hindi naniniwala sa rapture. Hati-hati ang pananaw ng mga theologians, Bible scholar, tungkol kung sino-sino ba ang mararapture at kailan ba magrarapture. Sa pag-aaral na ito, sa tulong na banal ng Espiritu Santo, hihimay-himay natin ang inyong mga katanungan tungkol sa misteryo ng rapture. Ang salitang rapture ay hindi natin matatagpuan ng letra por letra sa Tagalog o English translation ng Biblia. Kung babasahin natin ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, after that, he who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Ang salitang caught up dito, kung titingnan po natin sa original na Greek translation ay harpazo. Ayon sa BibleStudyTools.com, ang salitang harpazo means snatch away or carry off by force. Sa Tagalog, dadagitin ng mabilisan at malakasang puwersa paitaas. Kasi kaibigan, hindi ka pwedeng dagitin ng dahan-dahan at mahina. Para maiangat ka sa mundo na ito, kailangan mong daigin ang pull of gravity. Kaya harpazo ang ginamit diyan means kailangan mong umangat ng mabilis at ng buong puwersa. Sa Latin Vulgate na isinalin ni Saint Jerome, ang word na harpazo na mula sa Greek ay rapi emor. Diyan po natin nabuo ang salitang rapio, ang salitang rapere, at ang salitang rapturo. At ang rapturo ay tinatawag na rapture sa salitang Ingles. Kaya technically, ang salitang rapture ay nasa Biblia. Sa pag-aaral na ito, kaibigan, tatlong katanungan ang ating sasagutin sa content na ito. Saang timetable ba ng end times magra-rapture? Sino-sino ba ang mararapture? Anong klaseng katawan meron ang mararapture? Ang tanong na ito ay mabusisi nating iimbestigahan ang misteryong bumabalot sa rapture. Kaya ang content na ito ay punong-puno ng investigasyon at punong-puno ng lohika para masagot natin ang misteryo ng rapture. Kaya ang unang tanong saang timetable ba ng end times magra-rapture? Inaamin ko kaibigan na ang mga futurists ay hati-hati ang sagot sa hiwaga kung saan sa natitirang 7 years tribulation tatiming ang rapture. Ito ay pre-tribulation theory, mid-tribulation theory, at ang post-tribulation theory. Ang pre-tribulation theory ay naniniwala na ang rapture ay mangyayari bago pumasok ang 7 years tribulation. Ayon sa theory na ito, na walang dahilan ang Diyos na ang kanyang iglesia na suungin ang 7 years na kapighatiang daranasin ng buong mundo. Majority ng futurists ay naniniwala dito. Pangalawa dito ang mid-tribulation theory. Ay naniniwala na ang rapture ay mangyayari sa kalagitnaan mismo ng tribulation. Ang mga mid-trib ay naniniwala na ang totoong tribulation ay mangyayari hindi sa buong 7 years, kundi sa kalagitnaan ng 7 years tribulation. Naniniwala sila na ang unang 3.5 years na birth pains ay hindi paggaanong kahirap ang buhay sa loob ng 7 years. Ang kanilang paniniwala ay base sa nasusulat sa Mateo 24
na ang rapture ay mangyayari bago lapastanganin ang templo. Ang pangatlo ay ang post-tribulation theory. Sila ay naniniwala na ang rapture ay totoo, pero ito yung mangyayari pagkatapos ng 7 years of tribulation. Dahil ayon sa kanila, ang rapture at ang second coming ay iisang pangyayari lamang. Ang kanilang matatag na ebidensya ay ang sinasabi ni Jesus sa Mateo 24 na walang rapture na nabanggit si Jesus regarding sa Matthew chapter 24. Ang tatlong theory nito ay may mga matitinding Bible verse na pinangahawakan, kaya napakahirap alamin kung sino sa tatlong ito ang may nasa tamang view. Mabuti na lang kaibigan, merong sinasabi ang Bible kung paano mo malalaman ang katotohanan sa mga naglalabang mga teorya ng mga nag-aaral ng Biblia. Para maintindihan po natin ang misteryo ng tatlong theory na ito, dapat natin maintindihan ang salitang rightly dividing the scriptures. Ano ba ang ibig sabihin ng rightly dividing the scriptures? Ayon sa Timothy chapter 2 verse 15, study to shew thyself approved unto God, being rightly dividing the word of truth. Ang rightly dividing the scriptures ay inaalam mo muna ang isang talata sa Biblia kung sino ba ang sumulat o sino ang nagsasalita. Para kanino ba sinulat o sino ang kausap? Ito ba ay para sa mga Hudyo o para sa mga Hentil? Yan po ang basic practices kung magbabasa po tayo ng Biblia. Lalo na kung ang isyong na binabasa natin sa Biblia ay tungkol sa ating kaligtasan. Kapag salvation ang issue, dapat nating gamitan ng rightly dividing the scriptures. Dahil ang issue ng rapture ay tungkol sa ating kaligtasan. Kapag po kasi hindi natin inaalam kung ano ang doktrina ng kaligtasan na exclusive lang para sa ating mga hentil, marami tayong maliligaw na tao sa maling kaligtasan. Akala natin ito ay para sa mga Kristiyano, yun pala ay para sa mga Hudyo. Kaya ang rightly dividing the scriptures ay biblical at isang matalinong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya lumalabas niyan na dalawang grupo ng tao ang nais ng Diyos maligtas. Ito ang mga Hudyo at ang kanyang iglesia. Kaya dapat natin maintindihan kapatid na iba ang plano ng Diyos sa Israel, iba ang plano ng Diyos sa ating mga hentil. Iba ang orasan para sa mga Hudyo, iba ang orasan para sa ating mga hentil. Ang tawag po dito ay dispensational theory. Kung i-google mo ang salitang dispensation, ang meaning nito ay exemption from a rule or a system of order. Kaya i-divide natin kung ano ba ang rules para sa kaligtasan ng mga Hudyo sa mga huling araw at rules para naman sa kaligtasan para sa ating mga hentil sa mga huling araw. Dahil iba ang rules para maligtas ang mga Hudyo at iba ang rules ng kaligtasan para sa ating mga hentil. Ang tanong, gaano ba kabiblikal na iba ang plano ng Diyos sa mga Hudyo at iba ang plano ng Diyos sa kanyang iglesia? Well, para makonvince kita kaibigan na biblical ito ay makikita po natin sa Roma chapter 11 verse 25. Ang sabi po dyan, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo. So nabanggit dito ang salitang hiwaga o misteryo. So ano daw ang misteryo? Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. So inaamin ng Biblia na talagang nagmamatigas ang bansang Israel, pero ito daw ay pansamantala lamang. So gaano ba katagal ang pansamantala na yan? Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil na lalapit sa Diyos. So ayan kaibigan, sobrang biblical pala ng idea natin na ang pagmamatigas daw ng Israel ay pansamantala lamang. Maaring niloob ng Diyos na magmatigas sila para mabuo daw ang bilang ng mga hentil na kagaya natin na maligtas. Sa verse na yan na may tamang bilang pala ng mga hentil na maliligtas bago pumasok ang natitirang oras para sa Israel na 7 years.
Isa pa pong verse na nagpapatunay na tayo mga hentil ang dahilan kung bakit nakasuspend pa rin ang 7 years ay ang sinasabi sa mga taga-Roma chapter 11 verse 28. Sabi rito, dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayong mga hentil ang nakinabang. Ngunit dahil sila ay hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno. Ang sabi sa verse na yan, dahil ni-reject nila si Jesus, naging kaaway sila ng Diyos. Katunayan, yan ang dahilan kung bakit noong 70 AD ay niloob ng Diyos na mawasak ang templo at nagkalat sila sa buong mundo. Dahil walang Israel mula 70 AD hanggang 1948, nakinabang tayong mga hentil na maligtas sa pamamagitan lamang ng libreng kaligtasan mula sa tinapos ni Kristo Jesus. Pero may pangako ang Diyos. Dahil sila ay ang mga hinirang ng Diyos, maliligtas pa rin sila. Kaya tama ang ating theory ng part 1 at ito ay biblical. Ngayon mga kababayan, mas laliman pa natin ang rightly dividing the scriptures. Kailangan natin itong gawin para masagot natin ang katanungan kung alin sa tatlong ito ang totoong view sa rapture. Ang susunod na ipapakita ko kaibigan ay malaking advantage kung nabasa mo na ang buong Biblia. Mas maiintindihan mo ito at sasang-iyunan mo ito dahil nabasa mo na ang Biblia. Sa chart na ito, kailangan nating i-divide ang mga dispensational period. Gaano ba kabiblikal ang dispensational theory? Ayon sa Hebrew chapter 1 verse 1, ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Maliwanag sa verse na yan na ang Diyos ay nangusap sa iba't ibang panahon sa pamamagitan daw ng iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya malinaw na ang dispensational theory ay napaka-biblikal. Sinabi din sa Bible na mayroon dalawang dispensation na dapat nating i-consider. Ang sabi sa Galatia chapter 3 verse 23, ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakakulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Ayon kay Apostol Pablo na sulat niya sa mga hentil na kagaya natin na may panahon ng law at may panahon ng faith para maligtas between Old Testament and New Testament. Kaya sa sketch natin nahatiin natin ang panahon ng law at ang panahon ng faith. Kapag sinabing law, more on works, ang faith naman ay more on grace. Ang kaligtasan sa Old Testament ay more on works at ang kaligtasan sa New Testament ay only by grace through faith. Kaya ilalagay natin dito ang timeline of the law. Ang sabi rin sa isang verse, ang kautusan ni Moses at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na taga-bautismo. Buwat noon, ipinangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at ang lahat ng nagpipilit na makapasok dito. Sabi diyan, ang kautusan ay nawala na daw ng bisa pagdating ni Juan Bautista. Mula daw nang ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang gospel na sinasabi dito ay Gospel of the Kingdom of God. Ang Gospel of the Kingdom of God dito ay tumutukoy sa paghahari ni Kristo dito sa lupa o yung kanyang second coming. Itong gospel na to ay exclusive lang na pinapangaral sa mga Hudyo. Kaya sa timeline natin, ilalagay natin dito si John the Baptist na nangangaral ng Gospel of the Kingdom na para sa mga Hudyo. At pagkatapos, dumating si Jesus, ang tunay na Mesaya. Ang tanong, para kanino ba talaga siya sinugo? Ang sabi sa Mateo 15:24, sumagot si Jesus sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel, lamang ako isinugo. So sa verse na yan na napakalinaw na ang ministry ni Jesus nung nasa lupa siya ay para sa mga Hudyo. Ang salvation na kanyang pinapangaral ay tungkol sa mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Dahil ang kaligtasan ng mga Hudyo ay nasa second coming at hindi sa rapture. Sa madaling salita, ang the law at ang gospel of the kingdom of God ay exclusive lang po para sa bansang Israel. So ibig sabihin nito, ang lahat ng pinapangaral ni Jesus about sa issue ng kaligtasan at kabanalan sa librong Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay para sa mga Hudyo. At ang mga librong iyan ay technically ay nasa Old Testament dispensation pa rin.
Ang Old Testament ay natapos pagkatapos mamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sinabi ni Jesus sa Mateo 26:28, sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Kaya ang bagong tipan ay nagsimula pagkatapos magbubo ng dugo si Kristo sa krus para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Dito papasok ang church age. Panahon ng kaligtasan para sa mga kagaya nating hentil. Ito ang panahon para sa ating mga hentil. Panahon ng pananampalataya. Panahon ng biyaya o grace period. Maaring nasulat ang buhay ni Kristo sa New Testament books para basahin natin at unawain nating mga hentil. Pero pagdating sa pag-a-apply ng kaligtasan, kapatawaran at kabanalan, hindi po para sa atin yung mga sinasabi ni Jesus sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Ayon sa libro ng mga gawa, pag-akyat ni Jesus sa langit, isinugo niya ang kanyang 12 alagad para ipagpatuloy ang nasimulan ni Kristo. Ang sinulat ni Apostol Pedro para ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ay para sa mga Kristiyanong Hudyo sa mga unang bahagi ng early church. Ito ay mababasa natin sa Book of Acts sa mga early chapters. Kung tutuusin, ang 12 alagad ay isinugo talaga ni Jesus para sa mga Hudyo. At sabi sa Mateo chapter 10 verse 5-6, ang 12 ito isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. So malinaw sa verse na yan na si Jesus at ang mga alagad para sa mga Hudyo at hindi sa mga hentil. Si Apostol Pedro ang pangunahing na mangangaral sa mga Hudyo kapalit ni Jesus. Kaya sinabi ni Pablo, sa halip kinikilala nilang ako'y pinili ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hentil, tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Sa unang bahagi ng Kristyanismo, ang Ebanghelyo ay ipinangaral muna sa mga Hudyo. Ngunit nakakalungkot dito, pareho din ni Jesus, si Apostol Pedro, Santiago at Juan ay nireject din ng mga Hudyo. They reject the gospel of salvation. Historically, ipinapatay din ng mga Hudyo si Pedro at si Santiago at si Juan ay pinatapon sa isla ng Patmos. Si Pedro ay pinako sa krus ng pabaligtad at si Santiago naman ay pinugutan ng ulo. Bagamat si Juan ay namatay ng natural dahil sa katandaan. Kaya malinaw na ang New Testament Gospel ay nireject ng mga Hudyo. Ito ang dahilan kung bakit bumaling ang plano ng Diyos sa mga hentil. Ang tanong, sinong apostol ba ang ginamit ng Diyos para sa mga hentil? Kasi si Jesus nasa langit na eh. So syempre gagamit din siya ng tao. Well, kagaya ng binasa natin kanina, ito ay si Apostol Pablo. Kaya dito nagsimulang tinawag ng Diyos si Apostol Pablo para sa ating mga hentil. Dito nagpatuloy ang church age para sa ating mga hentil. Ayon sa Roma chapter 15 verse 16, si Apostol Pablo ang siyang pinakapari para sa mga hentil. Sa madaling salita, si Apostol Pablo talaga ang apostol nating mga hentil, nating mga Pilipino. Kaya dapat natin tandaan kapag ang issue ay tungkol sa ating kaligtasan, we are under Paul's ministry, not Jesus' ministry. Yan po ang dapat nating itanim sa puso't isipan natin. Isinugo ni Jesus si Apostol Pablo para sa ating mga Pilipino dahil ang Pilipino ay isang hentil na bansa. At para malaman natin ang buong detalye ng kaligtasan nating mga hentil, si Apostol Pablo dapat ang pinapakinggan natin. Ang mga sinulat ni Apostol Pablo ay noong 50 to 58 AD. At ang librong pahayag o Apokalipsis naman ay sinulat naman noong 95 AD gaya ng napag-aralan natin sa part 1. Ito ay tumutukoy sa mangyayari sa natitirang timetable ng Diyos sa Israel na tinatawag na 7 years tribulation. Ang tanong, anong gospel ba ang pinapangaral naman ni Apostol Pablo na dapat natin tanggaping mga hentil o tayong mga Pilipino? Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus
na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. So, ang gospel na para sa ating mga Pilipino ay the gospel of God's grace. Ang gospel na ito ay iba sa gospel na pinapangaral ni Kristo at ang 12 alagad na the gospel of kingdom of God. Tingnan niyo itong chart na ito. Magkaiba ang the gospel of the kingdom of God sa the gospel of God's grace. Sa the gospel of the kingdom of God ay ang mga sinabi ni Jesus sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Kung mapapansin niyo, ang mga sinabi ni Jesus regarding sa kaligtasan at kabanalan ay base pa rin sa works. Dahil ang kausap niya dito ay ang mga Hudyo na under the law. Kaya ang message ni Kristo is all about His second coming. Kaya mapapansin nyo kung mangaral si Jesus, laging ang pasimula ay ang kaharian ng Diyos ay gaya ng ganito. Ang kaharian ng Diyos ay gaya ng ganyan. Dahil ang pinapangaral niya ay tungkol sa kanyang second coming. Ang the gospel of God's grace ay pinapangaral ni Apostol Pablo na ang gospel na ito ay by faith lang ang basihan ng kaligtasan. Ito ay exclusive lang para sa ating mga hentil. Kaya kung mapapansin nyo, ang kanyang message is more on sa first coming of Christ. More on the cross. Kung ano yung tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo mga hentil ay mapalad dahil ang kaligtasan natin ay base na lang sa gawa ni Kristo sa krus, hindi sa mga gawa natin. Kaya ang lahat po ng kulay yellow ay timetable ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya mapapansin ninyo, ang rapture ay ni-reveal lang kay Apostol Pablo dahil ang rapture ay para lang sa mga hentil. Wala kayong maririnig kay Jesus at sa mga sinulat ng kanyang mga disipulo na si Pedro, Juan, Judas at Santiago tungkol sa rapture dahil sila ay tinawag sa mga Hudyo. Kaya walang rapture para sa mga Hudyo dahil ang rapture ay exclusive lang sa ating mga hentil. Kaya kung mababasa natin ang Mateo 24 at 25, yung end times prophecy ni Christ doon ay exclusive plan and instruction lang para sa mga Hudyo at hindi para sa ating mga Kristiyanong hentil. Tingnan niyo po ang illustration na ito. Para mas malinaw, narito yung listahan ng mga books sa Bible. Yung may highlighted na dark green ay mga libro na tumutukoy sa Law of Moses. Lahat ng sinabi ni Jesus tungkol kung paano maligtas, maging banal at ang gagawin sa end times ay exclusive lang po para sa mga Hudyo as we divide the scriptures. Again, lahat ng sinasabi ni Jesus tungkol paano maligtas, maging banal at ang mga gagawin sa end times ay exclusive lang po para sa mga Hudyo as we divide the scriptures. Yung mga highlighted na yellow na yan po ang mga books na sinulat ni Apostol Pablo exclusively para sa mga hentil. Kaya mula Roma hanggang Philemon ay para sa mga Kristiyanong Pilipino o hentil. Ang Book of Hebrew ay isinulat ni Apostol Pablo pero ito ay naka-address sa mga Hudyo. Kaya yung mga light green, although yan po ay sa mga Christians, ingat tayo dyan kasi may mga content dyan na binabanggit ang law. Dahil yan po ay isinulat para sa mga Jewish Christian. Hindi ko po sinasabi na hindi na natin basahin ang buong Bible. Don't get me wrong. Pwede silang basahin as your knowledge and inspiration. Pero kung ang application ng kaligtasan, kabanalan, kapatawaran ng ating kasalanan at tungkol sa end times, yung sinulat ni Apostol Pablo ang dapat nating i-apply. Kaya marami po nagtuturo na nagkakamali ng turo dahil hindi nila dinidivide ang scriptures. Hindi nila alam na ang ina-apply nila ay sa Hudyo na pala. Kaya sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, study and rightly dividing the word of truth. Ngayon kapatid, taimtim natin binusisi, verse by verse, sobrang biblical, na iba ang paraan ng Diyos para sa ating mga hentil at para sa mga Hudyo pagdating sa doctrine of salvation. Kaya magkaiba rin syempre ang mangyayari sa atin sa end times. Iba ang mangyayari sa mga Hudyo, iba ang mangyayari sa ating mga hentil. Ngayon, i-fact check muna natin ang Mateo 24. Dahil dito ang instructions o rules ng Diyos sa mga Hudyo
during end times. Kung babasahin natin ang Mateo chapter 24 at 25, ang kausap ni Jesus doon ay ang kanyang mga alagad at ibang mga mamamayan ng Hudyo. Sa Mateo 24 at 25, sinaysay ni Jesus kung ano ang mangyayari sa kanila during tribulation period. At napag-aralan natin sa part 1 na ang Mateo 24 ay tumatalakay sa 7 years period na sinasabi ni Daniel. Sa verse 3, tinanong ng mga alagad si Kristo kung kailan magaganap ang katapusan ng mundo. Mula naman verse 4 hanggang verse 8, binanggit ni Jesus na ang unang bahagi bago lapastanganin ang templo ay magkakaroon ng peking Kristo, magkakaroon ng world war, magkakaroon ng matinding tagutom, at matitinding lindol. Sa verse 9 hanggang verse 12, ito yung persecution ng mga Hudyo na mangyayari sa kalagitnaan ng 7 years tribulation. Pagdating naman ng verse 13, ito yung verse na popular na ginagamit ng mga ibang Christian teacher na nagtuturo din ng end times na ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ina-assume nila na sa mga Christian ang verse na ito. But if you rightly divide the scriptures, ito ay persecution sa mga Hudyo. Sinasabihan sila ng ating Panginoon na ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas dahil by works ang salvation during tribulation. Kaya para sa mga Hudyo ang verse na ito. Tapos pagdating ng verse 14, ito ang sinasabi. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito, at kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Marami rin nagtuturo ng end times na ang verse daw na ito ay para sa evangelism ng Christianity sa buong daigdig, tsaka daw magra-rapture o magse-second coming. Ang mga nagtuturo ng ganitong interpretasyon ay halatang hindi nila dinidivide ang scriptures. Ina-apply nila ito sa panahon ng church age. Hindi nila inalam kung kailan ba ito, hindi nila binasa mabuti kung ano bang gospel ang binabanggit dito. Kung babasahin ninyong maigi, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang gospel na binabanggit dito ay hindi yung gospel of grace sa mga Christians, hindi tungkol sa message of the cross, kundi ang gospel na sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito ay yung gospel about kingdom of millennium, yung paghahari niya. Gaya na pag-usapan natin kanina, iba ang gospel para sa mga hentil, iba yung gospel para sa mga Hudyo. Ang gospel na binabanggit dyan ay the gospel of God's kingdom na pinapangaral ng mga Hudyo, hindi ng mga Kristiyano. Kaya during 7 years tribulation, ang gospel of God's kingdom na pinapangaral ni Jesus at ang kanyang mga disipulo ay may mga ngaral ito sa panahon na ito. Bumalik uli ang pangangaral ng gospel of God's kingdom sa panahon ng 7 years tribulation. Kaya nga ang sabi sa talata, at kung maganap na ito, darating na ang katapusan. So ano yung katapusan? Yung katapusan ng paghahari ng tao sa buong mundo. Yan po yung accurate context ng passage na yan. Pagdating ng verse 15 hanggang 28, dito na yung instruction ni Christ na kapag nilapastangan na ang templo, tumakbo na sila sa ilang, sa disyerto. Dahil dito na yung natitirang 3.5 years, ibubuhos na ng Diyos ang kanyang galit sa buong mundo. Kailangan nilang pumunta sa disyerto na malapit sa bansang Israel dahil ang Diyos ay may nilaan ng lugar para sa kanila. Pagdating ng verse 29, pagkatapos daw ng 7 years tribulation, bababa na raw ang anak ng tao at ito yung walang iba kundi yung kanyang second coming. Kaya malinaw na ang kaligtasang binabanggit sa Mateo 24 ay hindi para sa mga Kristiyano, kundi ito ay instruction para sa mga Hudyo na nabubuhay during 7 years of tribulation. Ngayon, dadako naman tayo sa mga hentil during end times. Kailan ba talaga magra-rapture? Sa tingin ko, kaibigan, kaya na nating sagutin ang tanong na yan that we already divide the scriptures. Kaya ngayon, iisa-isahin natin. Una, ang post-tribulation theory. Ang post-tribulation theory ay naniniwala na ang rapture at second coming ay pareho. Walang binanggit na rapture muna bago mag-second coming sa Mateo 24. Ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Fact check natin to, no? Una, ang rapture at second coming ay pareho.
Ang post-trib ay naniniwala na ang rapture ay biblical, pero ito daw ay mangyayari mismo sa second coming of Christ. Dahil yung senaryo ng pagtunog ng trompeta, pagdagit ng iglesia at pagkabuhay na muli ng mga patay ay parehong pareho. Fact check natin, magkaiba ba talaga ang rapture sa second coming? Sa chart na ito, ang mga comparison na may supporting verse na nagpapatunay na magkaiba ang rapture sa second coming. Sa rapture, si Kristo hindi bababa mula sa langit. He only suspend in the air. Pero sa second coming, bababa siya mula sa langit hanggang sa tuktok ng bundok ng Olibo, kung saan ito rin yung place nung siya ay umakyat sa langit noong 33 AD. Sa rapture naman, si Kristo ay bababa para kunin ang kanyang iglesia. At sa second coming naman, si Kristo ay bababa kasama na ang kanyang iglesia. Sa rapture, wala pong mga signs kapag siya ay bumalik. Sa second coming naman ay maraming signs sa langit at makikita siya ng buong mundo kung paano siya bumaba mula sa langit. Ang rapture po ay hindi prophecy kundi ito po ay misteryo sa mga huling araw. Hindi gaya ng second coming, ito ay propesiya o hula talaga para sa kaligtasan ng mga Hudyo sa huling araw. And if we really properly divide the scriptures, ang rapture po ay exclusive lang po sa mga Kristiyano at hindi po ito para sa mga Hudyo. Ilan lang po yan sa napakaraming pagkakaiba ng second coming sa rapture na sinasabi sa Biblia. Pangalawa, walang binanggit na rapture muna bago mag-second coming sa Mateo 24. At isa pa sa matibay na ebidensya ng post-trib nang binanggit ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang ikalawang pagbabalik na nakasulat sa Mateo 24, hindi nabanggit doon ang rapture. Yung sinasabi sa Mateo 24 na sa panahong iyon may dalawang lalaki magtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. Kaya hindi raw rapture ang binabanggit doon dahil ang salitang ginamit dito ay hindi harpadso, to caught up by force, kundi paralambano, means no longer companion. Kaya walang binanggit si Jesus na may magaganap na rapture bago ang kanyang ikalawang pagdating. Ngayon, i-fact check natin. Sa tingin ko kaibigan, tama ang theory ng post-trib na walang rapture na binabanggit sa Mateo 24. Dahil ang Mateo 24 ay para sa mga Hudyo. Walang rapture na magaganap doon dahil ang rapture ay lately lang na-revealed kay Apostol Pablo. Yung sinasabi na ang panahong iyon may lalaki nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa, kung i-check nyo ang salitang kukunin sa Greek ay hindi naman harpadso sa Greek, kundi paralambano. Means, hindi na makakasama. Ibig sabihin, sa mga kasama mo sa buhay, kalahati sa iyo ang mamamatay. Ang kalahati sa inyo ay mabubuhay. Hindi po rapture ang binabanggit dyan, kaya sablay ulit ang post-trib dito. Pangatlo, yung sinasabi nilang ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Isa pa sa paniniwala ng post-tribulation theory na ang Kristiyano talaga ay dadanas ng persecution sa loob ng 7 years. Dahil dito daw masusubukan ang katapatan ng mga Kristiyano hanggang wakas. Kaya ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kailangan daw pagdaanan ito ng Kristiyano para maging banal sa pagdating ng Panginoong Hesus sa kanyang second coming. Fact check natin, no? Bakit kailangan dumaan ang mga Kristiyano sa paghihirap? Para daw masukat ang kabanalan? Para daw ma-purify ang church? Ang tanong kaibigan bakit hindi pa ba purify ang church nung tinanggap nila si Kristo? Kulang pa ba ang ginawa ni Kristo sa krus? Na ibubuo ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para maging malinis tayo at para maging banal tayo sa mata ng Diyos? Pangalawa, ang sabi ng Biblia, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang 7 years tribulation na sinasabi ni Jesus at Daniel ay hindi po biro. Ang first 3.5 years po ay ang birth pains. Ito ay solidong world war, solidong malalakas na lindol, solidong tagutom. At ang kalawang 3.5 years na sinasabi ni Daniel at ni Jesus ay pagkatapos lapastanganin ang templo. Ito yung puot ng Diyos, ito po yung 7 mangkok at puot ng Diyos na sinasabi sa Revelation. Ngayon, mga kababayan, paano natin matitiyak na hindi tatamaan ng iglesia o mga hentil na believers kung ito'y nagkakalat sa buong mundo at ang bilang ay bilyong populasyon? Ang mga Hudyo ay may lugar na mapupuntahan, ito ay sa ilang ng Petra o Edom.
Pero ang church, ang kanyang bride na nagkalat sa buong mundo, ang kanyang pakakasalan ay susuungin yung parusang mangyayari sa mundo. Mukhang sa batas po ng siyensya ay hindi po makatotohanan. Kaya hindi rin po ako sang-ayon sa pananaw na ito. Pangalawa, ang mid-tribulation theory. Una, sabi nila ang totoong Great Tribulation ay nasa kalagitnaan ng 7 years. Sila ay naniniwala na ang totoong tribulation ay mangyayari hindi sa buong 7 years kundi sa kalagitnaan ng 7 years of tribulation. Ito ay ayon daw sa Mateo 24 na ang Great Tribulation pagkatapos lapastanganin ang templo. Fact check natin Una, technically ang Great Tribulation ay mangyayari sa kalagitnaan ng 7 years, which is tama naman sila doon. Pero dapat natin maintindihan mga kababayan, ang first 3.5 years na tinatawag ni Jesus na birth pains ay hindi po ito biro. Hindi po ito ordinaryong world war, kundi isang malawakang nuclear war. Ipapaliwanag ko po ito sa part 9 kung bakit ko nasabi na ito ay nuclear war. Pangalawa, yung malalakas na lindol na yan ay hindi rin po basta-basta. Ayon sa King James Version, ito ay great earthquakes. Ang tanong, bakit pahihintulutan ng Diyos na ang kanyang bride ay isusuong sa unang bahagi ng birth pains na sinasabi ni Jesus? Nuclear war, susuungin ng bilyong mga Kristiyano na nagkalat sa buong mundo? Parang wala rin po ito sa tamang siyensya. Ang mga Hudyo ay may malaking bundok na bato sa Petra na pwede nilang pagtaguan. At tatalakayin po natin yan sa part 10. At isa pa dito, ang 7 years tribulation ay dispensation ng Israel. Panahon ito ng salvation by works. Tapos na po ang dispensation ng faith period. Hindi na po libre ang kaligtasan sa 7 years tribulation. Puro works na po dito. Pangalawa, ang pagtunog daw ng trumpeta ay nasa kalagitnaan ng 7 years. Isa pang reference nila na kaya daw ang rapture ay mangyayari sa kalagitnaan ng 7 years ay yung ikapitong trumpeta na binabanggit sa Revelation chapter 11 verse 15. Ito ay yung pag-announce sa langit na ang paghahari ng Diyos sa sanlibutan ay nalipat na kay Kristo. Dahil sa senaryong ito, naniniwala sila na dito sa kalagitnaan ng 7 years tribulation mangyayari ang rapture. Ngayon, i-fact check natin base sa rightly dividing scriptures a dispensational between Jews and the Gentiles. Ang aking tanong naman dito ay, ang mga sulat ni Apostol Pablo mula Roma hanggang Hebreo ay sinulat noong 50 to 58 AD. At ang sulat naman ni Apostol Juan na Book of Revelation ay sinulat noong 95 AD. Ang tanong, paano nalaman ni Apostol Pablo na ang ikapitong trompeta sa Revelation ay rapture, gayong sa panahon niya ay wala pang Book of Revelation? At 65 AD namatay si Pablo under Nero Caesar execution. Ang tanong, paano nabasa ni Pablo ang Book of Revelation kung 15 years nang patay si Pablo bago na isulat ang Book of Revelation noong 95 AD? Maliwanag na if we are not carefully study and properly divide the word of truth, we will end up an error. Pangatlo ay ang pre-tribulation theory. Para malaman natin ang hiwaga ng rapture, tanungin natin dito ay yung apostol ng mga hentil na walang iba kundi si Apostol Pablo. Ang sabi niya sa ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 3 to 8, ang verse na ito ay pabaliktad ang chronological order. Kaya isulat natin sa sketch. Ang sabi diyan, hindi darating ang araw ng Panginoon hanggang hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. Ang araw ng Panginoon diyan ay ang kanyang second coming. So mangyayari ito sa dulo ng 7 years. Sabi sa verse na yan, hindi raw darating ang second coming of Christ hanggang hindi nangyayari yung huling paghihimagsik. So ito yung Battle of Armageddon na binabanggit sa Revelation chapter 16 verse 16. Lalabanan nila si Jesus. Sabi diyan, at ang paglitaw ng suwail na makasalanan. So ito na yung walang iba kundi si Antikristo na siyang nagsimula ng 7 years tribulation. Sa verse 4, ano daw ang gagawin nitong Antikristo? Sabi diyan,
uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Ngayon, kung i-harmonize natin yung sinasabi ni Jesus at ni Daniel at ngayon kay Pablo, sa kalagitnaan ng 7 years, lalapastangan ni Antikristo ang templo. So malinaw dito na ang paglapastangan pala sa templo na gagawin ni Antikristo ay papasok siya sa templo at sasabihin niyang siya ay Diyos. So hindi totoo yung sinasabi ng preterist na ang paglapastangan daw sa templo ay yung winasak ang templo noong 70 AD. Ang paglapastangan pala sa templo ay yung papasok ang Antikristo sa loob ng templo at gagawin niyang trono ang templo para sabihin siya ay Diyos o siya yung Yahweh. Kaya naging malinaw sa atin na ang istorya. More on this on episode 4. Ngayon, jump tayo sa verse 6 to 8. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggang hindi pa naaalis ang umahadlang sa kanya. Kung maaalis na ang umahadlang, mahayag na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Malinaw na malinaw sa verse na ito na hindi lalantad ang Antikristo hanggat may pumipigil pa. At kung maalis na ang umahadlang o yung pumipigil, lalantad na si Antikristo. Kung titingnan nyo ang sketch na ito, ayon sa napag-aralan natin sa part 1, ang Antikristo ang nagpasimula ng 7 years of tribulation. So ibig sabihin, hindi mangyayari ang 7 years of tribulation hanggang hindi naaalis yung umahadlang o yung pumipigil. Ngayon ang tanong, sino yung binabanggit dito na pumipigil? Para matuloy na yung 7 years of tribulation. Ayon sa evidenceunseen.com, merong 4 na views na dapat natin consider kung sino ba talaga ang umahadlang kung bakit ang Antikristo o ang pagsisimula ng 7 years tribulation ay hindi pa nangyayari. Una ay ang Roman government. Karamihan po sa mga unang Kristiyano ay ito ang kanilang view. Ayon sa mga preterists, naniniwala sila na ang pumipigil dito ay ang imperyo ng Roma at ang restrainer ay si Haring Agripa ng Jerusalem na pinipigilan niyang may madagdag pang mamatay na Kristiyano na simula nung pinugutan ng ulo si Apostol James noong 66 AD. Hindi po ako kumbinsido sa view na ito. Alam niyo naman ang mga preterists na nabanggit ko sa part 2, hindi sila naniniwala na ang Book of Revelation ay future events, kaya ito daw ay nangyari na. Nangyari na daw ito dahil ang Antikristo nila ay si Nero Caesar. Hindi pinigilan ng imperyo ng Roma ang Antikristo, which is si Emperador Nero daw yung Antikristo. Dahil kailanman hindi pinigilan ni Haring Agripa si Nero sa anumang paraan ayon sa Roman history. At saka sa panahon ngayon, almost 1,600 years ng walang Roman Empire. Bumagsak ang Roman Empire noong 476 AD. Kaya hindi po ako kumbinsido sa paliwanag ng mga preterists. Pangalawa, ang preaching the gospel. Ayon sa Roma chapter 1 verse 16 to 17 na ang paglaganap ng gospel ay kapangyarihan ng Diyos. Sa ilalim ng pananaw na ito, ang pumipigil daw ay yung aktibong pangangaral ng ebanghelyo. Kaya hindi rin po ako sumasang-ayon dito dahil ang pangangaral ng mabuting balita ay laganap pa rin during 7 years tribulation. Sa Book of Revelation, ang mga mangangaral ng salita ng Diyos ay yung 2 saksi, yung 144,000 na Jews, at ang mga anghel din ay nangangaral sa Revelation. Kaya hindi rin po ako sumasang-ayon dito. Pangatlo daw ay si Satanas. Una pa lang hindi na ako sumasang-ayon dito. Dahil si Satanas ay mananatili pa pagkatapos ng 1,000 taong paghahari ni Kristo. Hindi rin niya pwedeng pigilan ng Antikristo dahil may binabanggang verse. Ang sabi sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 9, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapaninlang na mga himala at kababalaghan. Si Satanas ay partner ni Antikristo during 7 years tribulation. Kung si Satanas ay mawawalan ng partner si Antikristo during 7 years tribulation. Kaya hindi rin po ako sumasang-ayon dito. Pangatlo ay ang banal na espiritu na nananahan sa iglesia.
Ang pananaw na ito ay pinangahawakan ng majority evangelical churches. Sinabi ni Jesus sa John chapter 16 verse 8 na ang banal na espiritu ay siyang sumusumbat o nagko-convict sa sanlibutan kung ano ang kasalanan, kung ano ang pagiging matuwid, at kung ano ang kahatulan sa Diyos. Kaya kapag nawala ang banal na espiritu, ito ay hahantong sa lubos na paglaganap ng kasamaan dito sa mundo. Pero ang banal na espiritu ay omnipresent. Remember, Diyos siya. Kaya imposibleng ang banal na espiritu ang tinutukoy din dito. Pero may sinasabi ang Biblia na ang banal na espiritu ay nanananahan sa mga mananampalataya o ang kanyang iglesia. Kaya nga tinawag silang templo ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos na nanananahan sa katawan ng bawat believers. Ito ay nakasulat sa 1 Corinto chapter 6 verse 19. Ang iglesia o ang mananampalataya ay ilaw ng sanlibutan ayon sa Mateo chapter 5 verse 14. At kung wala sila, napakadali nating makikita ang Antikristo at pwede na niyang linlangin ang sangkatauhan. Totoo nga naman na kapag ang Antikristo ay lumitaw ngayon, bilyong-bilyong mga Kristiyano sa buong mundo ay ilalantad siya. Lalo na sa panahon natin ngayon, laganap ang social media. Kaya nga naman tama ang Biblia na kung ang church ay mawawala sa mundo, maiiwan yung mga totoong walang alam sa Biblia, mga walang alam tungkol kay Kristo. At kung ang mga Kristiyano ay mawawala sa mundo, ang mga videong kagaya nitong content na to ay mabubura dito sa YouTube o sa Facebook. Ang banal na espiritu ay omnipresent, kaya active pa rin siya sa panahon ng tribulation. Ayon sa Joel chapter 2 verse 28 hanggang chapter 3 verse 1, na ang banal na espiritu ay magmi-ministry ulit sa mga Hudyo sa mga huling araw, gaya nung panahon ng Old Testament. Kaya mababago lang ang role ng banal na espiritu. Dito mangyayari, tutulungan sila ng banal na espiritu sa panahon ng 7 years tribulation. Ngayon, kung kumontra man ang mga taong pinananahan ng banal na espiritu sa 7 years tribulation, which is ito yung mga Hudyo, kayang-kaya na ng Antikristo na kontrolin ang ilang milyong Hudyo na naninirahan sa isang lugar. Ito ang bansang Israel. Kaya tama ang sinabi ni Jesus sa kanila na dadanas sila ng persecution during tribulation. Kaya nga ang payo ni Jesus sa kanila, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ngayon, malinaw na mga kapatid na ang tamang timing ng rapture ay mangyayari bago pumasok ang natitirang 7 years para sa Israel. Ito yung tinatawag na Jacob's Trouble. Makes sense nga naman kasi ito yung panahon na rin ng Israel. Kaya ang rapture ay mangyayari muna bago pumasok ang 7 years of tribulation. Ang pangalawang misteryo naman ay sino-sino ba ang mararapture? Well, simple lang naman ang sagot kapatid. Lahat po nang tumanggap ng libreng kaligtasan kay Kristo ay maliligtas. Ayon sa mga libro mula Romans hanggang Philemon na sinulat ni Apostol Pablo ay para sa mga hentil, ang kaligtasan ay regalo. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, "For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast." Ang rapture po ay hindi reward. Hindi po ito reward ng iyong mabubuting gawa o ang iyong Christian performance. Hindi ito bunga ng iyong pagiging prayerful. Hindi rin ito bunga ng iyong pagpapasting. At hindi rin ito bunga ng mga spiritual activities. Ang rapture po ay regalo. Regalo sa mga taong nananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Remember, nasa panahon tayo ng church age. Ang kaligtasan po rito ay base lang sa faith, hindi sa works. Wala pong kondisyon kung sino ang mararapture, kundi yung mga taong tumanggap lamang ng biyaya ng kaligtasan ang mararapture. Kaya kapatid, kung tinanggap mo na si Kristo at naiintindihan mo rin ang iyong tinanggap na regalo ng kaligtasan, ang linaw ng Biblia, ikaw ay mararapture. Pangatlo at huling case, anong klaseng katawan meron ang mararapture? Ang Biblia po ay may malinaw na paliwanag dyan. Ang sabi sa 1 Corinto chapter 15 verse 42 hanggang 44,
Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at mahina ng inilibing, maganda't malakas kapag muling nabuhay. Inilibing na ang katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Maliwanag diyan na ang ipapalit sa ating katawang nabubulok ay hindi nabubulok o hindi namamatay. Ang katawan natin ay magiging immortal. Kapag sinabi rin po ang magandang katawan means perfect ang itsura natin. As in magandang taong nilalang na po tayo kapag napalitan na ang katawan natin. Ang tanong, gaano ba kaganda at kalakas ang katawan na ipapalit sa atin? Well, ang sabi ng Biblia na kung anong glorified body ni Jesus nung siya'y nabuhay ng maguli, ay pareho din na magiging glorified body na magiging katawan ng mga Kristiyano sa panahon ng rapture. Sabi sa unang Korinto chapter 15 verse 49, kung paanong tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa, which is si Adan, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit, which is si Jesus. At sinabi rin sa unang 1 chapter 3 verse 2, ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo ay matutulad sa Kanya sapagkat makikita na natin siya kung sino talaga siya. Malinaw po sa verse na yan na kung anong merong physical body si Kristo nung nabuhay siyang muli, ganun-ganun din ang magiging katawan natin sa rapture. Isa pang tanong, ano bang ability ng glorified body ni Jesus? So ayon sa Biblia, nandyan po yung mga listahan at may mga verse na po, basahin nyo na lang. Una, meron pa ring laman at buto. Pangalawa, pwede pa rin kumain. Pangatlo, may kakayanang lumusot sa pader. Pang-apat, may kakayanang mag-teleport. Kaya kung ganyan ang katawan ni Jesus, maging ganyan din po ang katawan natin balang araw. Ang sabi ng Biblia, sa araw na iyon kasabay na malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo naman mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman. Yan po ang eksaktong mangyayari sa rapture. At sinabi din ng Biblia kung gaano kabilis ito mangyayari. Ito ay mababasa natin sa unang Korinto chapter 15 verse 51 to 52. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay sa uling pag-ihip ng trompeta, sapagkat ang pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Maliwanag sa verse na yan, na kasing bilis lamang ng isang kisap mata mangyayari ang resurrection at rapture. Lahat tayo ay babaguhin. Meaning kapag sinabing lahat po ng mananampalataya kay Kristo. Lahat po ng tumanggap ng regalo ng kaligtasan. At kapag nangyari yan, bilyong-bilyong mga Kristiyano mula noong 33 AD hanggang sa panahon ngayon ang magsasama-sama pupuntang alapaap at dadalhin tayo ni Kristo palabas ng mundo, palabas ng solar system, palabas ng galaxy ng Milky Way, palabas ng universe at papuntang ikatlong langit para sa Bema Judgment at Marriage Supper with the Lamb. Ngayong kaibigan, malinaw na sa atin ang misteryong nababalot sa rapture. Dahil sa mabusisi nating pag-aaral, verse by verse, tinimbang natin ang lahat. We divide the scripture at nakabuo na naman tayo ng isang theory na magra-rapture muna bago mag 7 years of tribulation. Hindi lalantad ang Antikristo hanggat nandito pa tayong mga Kristiyano sa planetang ito. Milyong-milyong mga Kristiyano ang mawawala sa daigdig at mag-iiwan ito ng malaking kaguluhan sa lahat ng bansa dahil sa phenomenon na ito. Dahil ang malaking katanungan sa kanila, anong nangyari sa milyong-milyong tao ang nawawala? Malamang kaibigan, marami magbabangga ang sasakyan, maglalaglag ang eroplano at marami pang vehicle accident ang mangyayari sa buong mundo. Hanggang sa dumating ang taong magiging bayani ng sangkatauhan sa panahon na ito. Ang tanong, sino ang taong ito?
Abangan po natin ito sa part 4.